Tunghayan ang pagdalo sa bahay ng isang tricycle driver na naging daan para maibalik ang 27 taong gulang na special child sa kanyang ina. Gayon din, ang maagap na paghingi ng tulong ng isang concerned citizen para madala sa ospital ang mga biktima ng banggaan. Taon na po akong tricycle. Sa loob po ng 10 taon, mahina po ang kita namin sa pang-araw-araw namin. Kaya natitiis na lang po kami pumasada kahit walang pasahero. Nandyan lang po kami sa kalsada. Papasada po ako noon, nung makita ko po si Loloy, sakayin na ni Roldan. Tinanong ko po sa kanya kung saan siya nakatira. Hindi po niya masabi kung saan siya nakatira. Ako nang mismo ang gumawa ng paraan, natulungan ko po siya dahil ganun pala yung pagkatao ni Loloy na may sakit pala siya. Agad-agad po siya po dinala sa barangay para hindi na pagtawanan ng mga tao. Dadali namin sa Tagrapay, Bulacan sa kanila. Papasalamat ko po at kasi po kung hindi siya nakita ng barangay, baka hindi ko pa alam kung saan siya nakarating. Kaya salamat po sa barangay na may kabutihang loob na nabalik sa akin sa anak ko. Kami naman po, sa pang-araw-araw namin buhay, ay nakakaraos naman din po kami. Lalo na po sa ngayon, kami na lang dalawa magkasama. Naisipan ko po na magtinda kami ng kahit na po anong pagkakakitaan, kagaya ng tinapay. Sa dahilang huwag siyang malayo sa akin, lagi kami magkasama. Sa isip ko na hindi ko siya nakakalimutan kahit sino pa man siya. Hanggang nagpapasalamat ako lalo na sa time na yon dahil may mga gininto ang puso ang mga nakapaligid sa amin. Hindi lahat ng tao ay masama. Nung makita ko po siya ngayon, masaya siya, kasama yung mga magulang niya. Napakasayo ko po dahil nakilala ko yung unang-unang taong nakapagligtas sa anak ko. Kahit hindi niya kakilala, tinutulungan niya. Kasi tama ang sabi niya, naramdaman niya na meron din siyang kamag-anak na ganyan ng kalagayan. At isa pa, talagang may puso siyang matulungin. Naramdaman ko napakasaya kong tao para sa kanya. Masayang-masaya na rin ako dahil lalo na pag hindi natin kadugo, siyempre pwede natin tulungan sila. Nakilala rin ng rescue si Danilo na tumulong sa taong hindi naman niya kamag-anak. Naging saksi sa isang aksidente at hindi nag-atubiling humingi ng saklolo. Kahit ako matagal na ang dating tanod, ang tatay ko. Nung nawala ang tatay ko, tsaka lang pumasok din. Hindi ako naka-duty nung araw na yun. Nandun ako sa patay na naglamay. Nandun ako nung nakita ko sila na nakaandusay na lang. Kaya napatakbo kami doon. Nagpatawag agad ako sa barangay namin ng ambulansya para maihatid kagad sila sa ospital. Kasi yung motor ang may kasalanan. Kasi may hams dun sa malapit sa kanto eh. Dire-diretso, ang bilis ng takbo. Ngayon, siyempre, yung sasakyang isa, padating.
Eh, biglang sa bilis ng takbo nila, natuloy-tuloy. Hindi nakapagpreno. Sa ngayon, medyo nakaka-recover na ng konti. Hindi na gaano masakit. Pinahihilom pa po yung sugat sa pako. Parang natuwa po ako doon. Dahil kung hindi sa kanya, baka natagalan ako bago ako na-rescue. Sana ako ang pupunta doon, siya pa rin ang nagpunta sa bahay para bisitahin ako kung ano ang kalagayan mo. Kaya maraming salamat doon. Ay malaking pagpasalamat ko sa kanya. Bukod doon, natuwa ako doon sa nagpakita siya sa amin. Dahil nakilala ko siya. Wala naman sa ano yan, kung anong katayuan mo sa buhay. Nasa tao yan. Yun ang paniniwala ko. Wala sa estado mo. Mga simpleng pagpapakita ng kabayanihan na nakapagdudugtong ng bagong pag-asa para sa iba. Hanggang sa susunod na Webes, ako naman Arnold Clavio, dito sa Rescue. Naniniwala kami kahit sino pwedeng tumulong.